Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayong lahat. Mahalaga sa atin ang pananampalataya. Mahalaga sa atin ang pagsisimba at pagdarasal. Mahalaga sa atin ang kabutihan at kawang-gawa at ang pagmamahal natin sa Diyos na ating sinasampalatayanan. Sapagkat kapag dumating ang pagsubok, pag dumating ang mga problema, pag dumating ang kawalan ng pag-asa at pananampalataya, sa Diyos lamang tayo kumakapit. Sa Diyos lamang tayo nagtitiwala. Sa Diyos lamang tayo humuhugot ng lakas at katatagan. Pero kung mahina-hina ang ating pananampalataya, kapag dumating ang mga pagsubok, maaari tayong magalit sa Diyos, maaari tayong magduda kung mayroon talagang Diyos, maaari tayong bumitaw at tumalikod na sa Diyos. Kaya mahalaga sa atin ang pananampalatayang matatag at matibay. Kung tayo pinanghihinaan ng loob, tayo ay laging tumawag sa Kanya. Tayo ay laging humingi ng tulong sa Kanya. Tayo ay lagi niyang sagipin at iligtas sa anumang takot o pangamba. At bigyan niya tayo ng panibagong lakas at sigla, panibagong liwanag, pagmamahal at pananampalataya sa Kanya. Marunong ka bang lumangoy? O naranasan mo na ba ang malunod? At naranasan mo rin ba na mayroong nagligtas at sumagip sa iyo? Tunay nga na sa Ebanghelyo na ating napakinggan, ipinakikita na yung paglubog sa tubig ay nangyari sa kabila na siya'y natakot nang makita niya ang malaking alon at malakas na hangin. Pero hinayaan siya ng Diyos na lumakad sa ibabaw ng tubig. Naranasan ni Pedro ang lumakad sa ibabaw ng tubig sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa Panginoon. Pero nung nawala ang kanyang tuon sa Panginoon at napunta ito sa hangin at sa malakas na alon, unti-unti siyang lumubog. Pero itinaas niya ang kanyang kamay at inaabot ito ni Jesus. At ang sigaw niya, iligtas mo po ako, sagipin mo po ako. Mabuti ang Diyos, maaalalahanin ng Diyos, nagliligtas ang Diyos sa atin. Sapagkat kung hindi mabuti ang Diyos, kung nakita ka niyang nalulunod, baka ang sabihin niya sa iyo, bahala ka sa buhay mo, hindi kita ililigtas, hindi ako gagawa ng paraan para maiahon kita. Handa ka na sanang lumubog at mawala sa buhay ko. Pero hindi yun ginawa ng Diyos. Pagkus ang unang reaksyon ng Panginoon ay ang iligtas siya, ang abutin siya, ang iahon siya, at bigyan siya ng pagkakataon para mabuhay ulit. Kapag tayo may mga pagsubok at may problema, para na rin tayong lumulubog sa malaking karagatan, na tila baga ang tanging Panginoon lamang ang ating kaligtasan at magsasagip sa atin at magliligtas sa ating buhay. Kaya laking pasasalamat natin kung ilang beses tayong lumubog sa problema, sa pagsubok, sa kasalanan, pero ilang beses din niya tayong iniaahon, ibinabangon, at inililigtas at binubuhay ng Diyos. Ito yung larawan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Alam niyo po, kapag mayroong taong nagkakasala, pag mayroong mga taong laging nagagalit, pag mayroong mga taong laging ginagawa ay siraan ka, hindi ka dapat magalit. Bagkus, maawa ka, mahabag ka, sapagkat ipapanalangin mo siya na sana matunto niya rin ang landas pabalik sa Diyos at magkaroon siya ng liwanag ng isipan at kapayapaan ng kalooban. Sana ipinapanalangin mo na siya ay maging mabuti at hindi maging masama sa kanyang buhay. Ganon din ang Diyos, hindi galit ang nangingibabaw sa Kanya,
Bagkus awa sapagkat naniniwala siya na mayroon pang pagkakataon at hindi pa huli ang lahat para magbago, para magsisi, at para maging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ano kaya yung mas mahirap? Yung lumaban sa pananampalataya na nag-iisa, sapagkat lahat ay sinisikap mong mailapit sa Diyos pero walang nakikinig sa iyo, walang naniniwala sa iyo, walang susunod sa iyong mga halimbawa. Pero hindi ka sumusuko, lumalaban ka pa rin para sa pananampalataya. O mas mabigat nga ba yung nag-iisa ka lumalaban, hindi lamang sa pananampalataya, kundi para sa iyong pamilya at mahal sa buhay. Ikaw yung nagtatrabaho, ikaw yung nagbabalit ng buto, ikaw yung nagpapakain, ikaw yung nagbabayad ng bills, ikaw lahat. Sapagkat maaaring walang gustong tumulong sa iyo, walang gustong maging katuwang mo, walang naririyan para makita yung at ma-appreciate yung ginagawa mong pagmamalasakit at pagsasakripisyo. Pareho siguro mahirap yung dalawang yon. Pero ang hamon, hindi ka pa rin bibitaw. Hindi ka pa rin aayaw. Pagpapatuloy mo pa rin yung ginagawa mo para sa mga taong pinapahalagahan mo sa iyong buhay. Tunay nga na sa ating pagninilay ngayong linggong ito, hindi maliit ang ating pananalig sa Diyos. Pagkus dala lamang ng takot at pangamba, pero naniniwala tayo na ang Panginoon hindi niya tayo pababayaan. Kaya siguro pinapayagan niya na may pagsubok, mayroong sakit at may karamdaman, may mga mabibigat na suliranin sa buhay para makita ng Diyos kung hanggang saan lamang ang ating pananalig sa Kanya. Kung tayo nga ba'y bibitaw o mas lalong magiging matatag ang ating pananampalataya at mas lalong titibay ang ating pagkilala sa Diyos na nagmamahal at nagdiligtas sa atin. Panginoon, sa banal na misang ito, huwag mo kaming hayaang lumubog sa problema at pagsubok. Iahon mo kami at hayaan mo kaming lumakad rin sa ibabaw ng tubig. Sapagkat naniniwala kaming ikaw ang tangi naming pinaghuhugutan ng lakas at katatagan at buhay. Maramdaman namin ito ng may kagalakan, ng may pananampalataya, may pagpapasalamat at pagpupuri sa iyong kadakilaan. Amen.